Kilalanin ang pagkatao ni Sara Diskaya at mga kontrobersiya na kinakaharap niya. Maingay ang pangalan ngayon ni Sara Diskaya o si Sara Rowena Cruz Diskaya sa tunay na buhay. Katulad na lamang noong magsumite ito ng kanyang Certificate of Candidacy para sa nagdaang 2025 midterm elections. Pinag-uusapan at pinaiimbestigahan ang yaman na mayroon siya at ang kanyang pamilya ngayon. Kaya naman laman ng mga pahayagan ang pangalan at pagmamay-ari nilang kumpanya. From rags to decent riches nga ba? O may iba pang kwento sa likod ng pagiging bilyonaryo ng kanilang pamilya? Ipinanganak si Sara noong November 10, 1976 sa London. Pero hindi siya nagmula sa isang royal family. Ang kanyang mga magulang ay nagkataong nagtatrabaho bilang mga overseas Filipino workers. Ayon sa mga write-ups tungkol kay Diskaya, ang kanyang ina ay nagsilbi bilang isang chambermaid at ang kanyang ama naman ay naging isang waiter sa magkaparehong hotel sa London. Sa nasabing lungsod din nagtapos si Sara ng kanyang primary and secondary education sa St. Lawrence with St. Paul's Catholic School. Dual citizen si Sara at may hawak siya ng British at Philippine passports. Matapos ang basic education sa London, ito ay bumalik sa Pilipinas at kumuha ng kanyang Bachelor of Science in Business Administration major in Computer Management sa Pasig Catholic College. Nagpatuloy pa siya sa pag-aaral at nakuha ang kanyang Bachelor of Science in Business Administration degree, major in Management of Service Institution sa La Consolacion College. Noong panahon ding iyon umano niya nakilala ang kanyang asawang si Curly. Isang regular na minimum wage worker siya noong 1998 bilang isang on-the-job trainee habang siya ay nasa kolehiyo. Nagsimula siya bilang isang receptionist at na-promote bilang communication specialist, marketing specialist, recruitment specialist at liaison officer. Nagtrabaho rin siya bilang isang guro ng ESL o English as a Second Language at nagturo sa mga estudyanteng multilingual sa loob ng isang taon. Umakyat sa corporate ladder si Sara hanggang siya ay naging Chief Financial Officer at Marketing Manager ng ilang construction firms. Nagtayo sila ng kanyang mister ng negosyo at nalinya sila sa construction. Sila ang nagmamay-ari ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na nagpapatakbo sa industriya ng other heavy and civil engineering construction. Ito ay naging isang korporasyon noong May 19, 2014. Ang kabuuang asset nito ay nagtala ng paglago ng 13.02%. Bumaba naman ng 0.18% ang net profit margin ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation noong 2023. Ang isa pa nilang negosyo ay ang St. Timothy Construction Corporation na isang construction firm na kadalasang pinapatakbo bilang bahagi ng isang joint venture ng St. Pius Construction and Supply na nakakuha ng mga kontrata para sa iba't ibang infrastructure projects, kabilang ang coastal road construction. Sinasabi naman na 2017 pa nang sila ay humiwalay o umalis sa St. Timothy Construction. Ang mister naman ni Sara na si Curly ay itinayo ang St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation na isang quadruple category A na pribadong kontratista at isa sa mga maaasahang contractor na partner ng gobyerno sa Pilipinas sa pagtatayo ng building infrastructure sa bansa. Sa loob ng halos isang dekada sa industriya, nangangako ang SGC na bumuo ng mga technical integrity structures na magpapahusay sa lipunan at pag-unlad ng bansa habang inaabot ang greater professionalism at reasonable returns. Nalagay naman sa blacklisted companies ng DPWH ang St. Gerard noong January 2020 sa utos ni Senior Undersecretary Rafael Yabut. Nakasaad sa department order na ang SGC ay blacklisted o suspendido ng 1 taon sa pakikilahok sa lahat ng proyekto ng pamahalaan. Pirmado ni former DPWH Secretary Mark Villar ang blacklisting order na ito. Subalit mas nakilala ang pangalan ni Sara Diskaya nang kalabanin niya sa pagka-mayor ang incumbent mayor noon ng Pasig na si Vico Soto. Nagkaroon ito bigla ng interes na tumakbo sa politika, pero lumabas ang issue ng British citizenship niya na ikinagalit naman ng maraming tao at sinabing hindi maaaring tumakbo ang isang naghahangad na magkaroon ng posisyon sa gobyerno na iba ang hawak na pasaporte. Sa ilalim ng Republic Act No. 9225,
o Citizenship Retention and Reacquisition Act of 2003. Ang mga Filipino na naging naturalized citizen ng ibang bansa ay kailangang talikuran ang kanilang foreign citizenship para maging karapat-dapat na tumakbo para sa pampublikong opisina sa Pilipinas. Ngunit ang kampo ni Diskaya ay sinabing siya ay isang dual citizen sa pamamagitan ng kapanganakan. Sinabi ng kanyang legal counsel na si Edward Gayalogo na ipinanganak siya sa London ng mga magulang niyang Filipino overseas workers. Wala raw paglabag o maling gawain sa bahagi ni Mrs. Sara Diskaya na maaaring gamitin bilang batayan para sa kanyang disqualification. Itinuro din nila ang isang desisyon ng Korte Suprema noong 2022 na nilinaw ang Republic Act 9225 na hindi naaayon sa mga Pilipino na nakuha ang citizenship by birth, exempting them from the requirement to renounce it when seeking public office. Dagdag pa ng kampo ni Sara Diskaya, citizenship by birth means a person becomes a citizen either by being born in a country or by having one or both parents who are citizens. Meanwhile, naturalization is when someone becomes a citizen of another country after they're born. Nagkaroon din sila ng iringan ni Mayor Vico matapos maharap ng alkalde sa isang online smear campaign kung saan ginamit ang mga video ng mga vulnerable citizens para magsalita laban sa kanya at sa kanyang pamumuno. Sa mga video na ito, sinabi ng mga taong nakapanayam na iboboto nila si Diskaya. Ang labanan sa pagitan ng kampo ni Soto at Diskaya ay nagsimula noong September pa lamang hanggang October 2024, kung kailan malapit nang magpasa ng kanilang COC. Nagsimula ito nang ihayag ni Soto na ang kumpanya ng pamilya ni Diskaya, ang St. Gerard Construction, ay nasa ilalim ng investigasyon para sa maraming kaso, kabilang ang pandaraya, misrepresentation, paggamit ng dummies, anomalya sa kontrata, at paggamit ng mga substandard na materyales. Sinabi naman ng mga Diskaya na sila ay na-provoke na sumali sa 2025 midterm elections bilang tugon sa mga isyong inihain ng Pasig Mayor. Malaki ang kinakaharap na problema ngayon ni Sara at ng mga Diskaya dahil mayroon itong kinalaman sa ilang maanumalyang flood control projects ng DPWH sa bansa. Kaya naman nais ni Senator Jinggoy Estrada na pangalanan ni Sara ang kanyang contact sa Department of Public Works and Highways na tumulong sa kanyang kumpanya na makakuha ng mga kontrata sa pagkontrol ng baha mula sa ahensya. Nauna na kasing sinabi ni PBBM na ipapatawag niya ang St. Timothy Construction, ang contractor na nanalo ng bilyong-bilyong piso sa mga proyekto ng gobyerno para ipaliwanag kung bakit nanatiling hindi kompleto at substandard ang isang flood control structure sa Bulacan sa loob ng mahigit 2 years mula noong inaasahang petsa ng pagtatapos nito. Sinabi rin ni Estrada na hihilingin niya sa Senate Blue Ribbon Committee na mag-issue ng warrant of arrest para sa mga kontratista na patuloy na hindi dumadalo sa pagtatanong ng Senado sa mga questionableng flood control projects. Sinabi rin ni Senate President Francis Escudero na nilagdaan na niya ang mga subpoena para sa mga flood control contractors para pilitin silang dumalo sa susunod na pagdinig ng Senado sa issue. Samantala, sinabi ng Bureau of Customs na kaagad nilang titingnan ang mga imported na luxury cars ng pamilya Diskaya dahil ang kanilang construction firms ay nakatali sa multi-billion peso flood control projects. Sa naging panayam ni Commissioner Ariel Nepomuceno at sa tanong kung may plano ang BOC na imbestigahan ang mga high-end na sasakyan ng Diskayas na nakaimbak lang sa isang bodega, sinabi niya na mula nang mabuksan ang impormasyon tungkol sa isyong ito, makakaasa ang mga mamamayan na gagawin nila ang kanilang trabaho para maimbestigahan ang yaman ng mga Diskaya. Sa panayam kasi na ginawa ni Julius Babaw, ipinakita ni Sara at Curly ang kanilang koleksyon ng 40 high-end cars pero inamin na hindi nila ginagamit ang lahat ng mga ito. Binanggit din nilang mag-asawa ang mga tatak ng kanilang koleksyon tulad ng Cadillac, GMC Denali, Ford Bronco, Mercedes-Benz, Bentley at Porsche, na ang ilan ay sinabi pang imported mula sa United States. Ngunit sa bandang huli ay ipinaliwanag ni Sara na ang dahilan kung bakit mayroon silang ganitong napakaraming mga sasakyan ay upang ipakita sa kanilang mga kliyente na may kakayahan silang magsagawa ng isang malaking proyekto. Magagawa ang investigasyon sa pamamagitan ng Letter of Authority o LOA
na inilalabas ng commissioner kung saan maaari na ang BOC na mag-inspeksyon ng mga sasakyan sa mga commercial establishments o warehouses. Gayunpaman kung ang mga sasakyan ay matatagpuan sa pribadong bahay o residential area ng isang taong iniimbestigahan, kinakailangan nito ang isang court order. Mga ka-showbiz peeps, gusto naming marinig ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon. Send in your thoughts in the comments section below.